Breaking news, mahigit 3 taon na ang digmaan sa pagitan ng Russia at ng Ukraine at hanggang ngayon ito ay nagpapatuloy pa. Bomba rito, bomba doon. Marami na ang mga nasawi ng magkabilang panig, mapasibilyan man o mga sundalo. Mga infrastructures nawasak. May mga lugar na nasakop ng magkabilang panig. Ang tanong, tuluyan na bang magwawakas ang digmaan ng Ukraine at Russia? Sapagkat merong isang pag-uusap sa pagitan ng Ukraine at Russia at ito ay gagawin sa Istanbul, Turkiye. At may hamon pa ang President ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na kailangang magharap sila face-to-face ng Presidente naman ng Russia na si Vladimir Putin. Sumagot si Vladimir Putin. Ano ang kanyang sinabi? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe at dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na ng matamis na like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 13, 2025. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa sitwasyon sa pagitan ng Ukraine at ng Russia at sa matagal na nilang gyera na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa. Nitong nagdaang araw mga kaibigan ay merong demand ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump sa Russia at sa Ukraine. At ang demand na ito mga kaibigan ay kinakailangang mag-usap ng Ukraine at Russia. And of course, ang pag-uusapan dito mga kaibigan ay ang pagwawakas ng kanilang matagal ng gyera. Ano na kaya ang naging update dito? At ito na mga kaibigan, ang presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ay may hamon mismo sa presidente ng Russia na si Vladimir Putin. At ang hamon ni Zelensky mga kaibigan ay pinatotohanan ng BBC. Tahasang hinamon ni Volodymyr Zelensky si Vladimir Putin na maghaharap sila. Ang paghaharap na ito mga kaibigan ay personal. Ibig sabihin mga kaibigan ay hindi sila magpapadala ng kanilang mga kinatawan upang pag-usapan ang giyera, kundi sila mismo. Ang hamon ni Volodymyr Zelensky kay Vladimir Putin mga kaibigan ay nag-ugat dahil sa inignore lamang ni President Putin ang ceasefire demand ni Volodymyr Zelensky. Ayon sa mga eksperto, marahil ito ay isa sa mga paraan ni Volodymyr Zelensky upang malaman talaga kung ano ang hinihingi ni Vladimir Putin na demand upang matapos na nga ang gerang ito. Sabagat maraming demand na binitawan ang Ukraine sa Russia. Subalit hindi nga ito pinagbibigyan ni Vladimir Putin. At ito na nga mga kaibigan, ang hamon ni Volodymyr Zelensky ay inabangan na mismo ng presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump. Hindi lang yan mga kaibigan kundi maging ng iba't ibang world leaders ay inaabangan ang pag-uusap na ito. Maging ang magiging host nito ay ang Istanbul, Turkiye. Nagkasundo ang magkabilang panig na sila ay mag-uusap sa Turkey. Pero ano ang sinabi ng kampo ng Russia? Tanungin natin mismo ang Moscow Times. Ayon sa kanilang ulat, mismong si Vladimir Putin ang tumawag sa Kremlin upang i-schedule ang naturang pag-uusap sa pagitan nga ng Ukraine at ng kanilang bansa sa Istanbul. Pero ang hindi sinagot ni Vladimir Putin ay ang hamon ni Volodymyr Zelensky na maghaharap sila personal. Nako, parang hindi pa rin matutupad ang paghaharap ng magkabilang panig. Ibig sabihin mga kaibigan ay magpapadala lamang ng mga kinatawan ang Russia upang gawin ang pag-uusap. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, iniintindi daw ng US President na si Donald Trump at ang presidente ng Turkey na si Tayyip Erdogan ang desisyon ni Vladimir Putin. Dagdag pa ng tagapagsalita ng Russia, overall naman daw sila na gusto rin nila at seryoso raw sila
para magkaroon ng long-term peaceful resolution. Hindi na raw kinakailangan na dumalo pa si Putin dahil kung ano ang napag-usapan ay ito ang siyang mangyayari. Mula noong 2019 mga kaibigan hanggang ngayon, ibig sabihin 6 years na si Vladimir Putin at si Volodymyr Zelensky ay hindi pa nagkakaharap ng personal. Ito mga kaibigan, ayon sa mga eksperto, posible na magiging positibo ang pag-uusap na ito. Bakit? Sapagkat ang presidente ng Ukraine mga kaibigan na si Volodymyr Zelensky ay sumusunod kay Donald Trump. At ganun din mga kaibigan, ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin, kaibigan naman ni President Donald Trump. Ibig sabihin mga kaibigan, ang dalawang ito ay aligned sa United States of America. Kaya lamang hindi talaga nagkakasundo ang Ukraine at ang Russia. Pero kung ating pagtutuunan ng pansin, napakalaki ng possibility na mahihinto na nga ang giyera ng magkabilang panig. Ayon sa isang anonymous Ukrainian official na dahil sa napaka-interesado talaga ng Ukraine na matapos na ang gyerang ito, itong linggo mga kaibigan ay pupunta na si Volodymyr Zelensky sa Turkey. Kahit wala pang sinasabi ang Russia tungkol sa paunang demand ng Ukraine na magkakaroon nga ng 30 days ceasefire. Ito mga kaibigan, ayon kay Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, na sila ay nangangamba mga kaibigan sapagkat sinabi mismo ng Germany na meron silang warning sa Russia nitong Lunes lamang mga kaibigan na ang EU ay magpapataw ng mga panibagong sanksyon sa Russia kung hindi raw tatanggapin ni Vladimir Putin ang ceasefire demand ng Ukraine. Nako, ayon kay Peskov, ito raw ay isang ultimatum. Sinabi niya ito mga kaibigan sa kanilang lengguwahe at ito raw mga kaibigan ay isang unacceptable para sa Russia. Sinabi nito sa English mga kaibigan, it is not appropriate. You cannot speak to Russia in such term. Ngayon, maging ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump mga kaibigan, itong linggo na ito mga kaibigan ay lilipad na patungong Gulf countries. At hihinto ito mga kaibigan sa Saudi Arabia at United Arab Emirates at Qatar. Ito ang magiging kauna-unahang overseas trip ni President Donald Trump mula nang mailuklok ito muli bilang Pangulo ng Estados Unidos. Masasabing napaka-importante ng lakad na ito sapagkat matapos nitong bisitahin ang Gulf countries ay magdi-detour ito papuntang Turkey. Ito na nga ay upang gawin ang pag-uusap sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Nako mga kaibigan, kaabang-abang ito. Ano kaya ang magiging resulta ng pag-uusap ng magkabilang panig? Gayong isa ang United States of America sa magiging mediator dito. At kung anuman ang kanilang mapag-uusapan mga kaibigan, ipinapangako ng channel na ito na atin iyang tututukan. Kaya kung nais mong maging updated sa pangyayaring iyan mga kaibigan at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe naman ng maliit na channel na ito. Samahan na rin ng like sabagat napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. So ano mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. At sa lahat ng aking mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!